Natandaan niyo po ba mga kababayan yung unang papasok ni Rodante Marcoleta? 'Di ba? Natandaan niyo po ba yung pinababasura agad-agad, ha? Ni Rodante Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil ang pagkakasabi pa niya dito, kung natatandaan niyo po ito yung tungkol sa hilaw. Parang hinalintulad pa ni Rodante Marcoleta na hilaw na kanin. Alright? Ngayon mga kababayan, dahil sa sinabi dyan ni Rodante Marcoleta versus Lacson, ito mga kababayan, magugulat kayo dito. Si Rodante Marcoleta, abogado. At 3 beses yata ito nag-congressman bago tumakbo sa pagka-senador. Pero si Lacson naman, hindi po ito abogado, pero ito po ay naging dating chief PNP at pabalik-balik na lang ito sa pagka-senador at tumakbo na rin ito presidente. Yun nga lang, siyempre natalo mga kababayan. Bakit ko nababanggit yan? Pare sila senador ngayon, no? Bakit ko nababanggit ito? Kasi nga po mga kababayan, itong si Lacson at Rodante Marcoleta, nagtalo po ito tungkol sa impeachment. Abogado, unang-una nagsalita mga babayan ay abogado si Rodante Marcoleta. Ang gusto niya, ibasura agad-agad ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kasi para itong kanin na hilaw, hindi pa luto. Kaya ang sinabi dito mga babae ni Lacson, mukhang mali. Mali raw ang interpretasyon ni Rodante Marcoleta na hilaw. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ay yung impeachment naman yan, ay dumaan naman talaga yan sa tamang proseso. Di ba? Dinaan sa pag-iimbestiga. Yun nga lang, hindi naman dumating si Sara. Ilang beses po sila nag-imbestiga dyan. Kung bibilangin natin, mga 8 po na investigasyon ang ginawa dyan ng Congress dito kay Vice President Sara. Pero hindi po siya nagpaliwanag. Una, hindi siya dumating. Pangalawa, dumating pero hindi siya nanumpa. Pangatlo, nanumpa pero umalis naman siya. Yung pagkakatanda ko mga babae na. Pang-apat, dumating uli. Pero umalis na naman dahil na ospital. Hinimatay yung kanyang staff dyan sa OBP. Kaya hindi po siya natatanong mga kababayan kung ano-ano kasi mga dinadahilan ni Vice President Sara kapag dumarating sa hearing. Hindi marunong magtiis. Hindi marunong magtiyaga kung kailan siya tatanungin. Hindi yung porket Vice President ka, pagsalang mo, agad-agad tatanungin ka? Siyempre hindi naman yun dahil uunahin muna ang dapat unahin bago ka tanungin. Diba? Titingnan muna nila yung mga sangkot kung talagang napunta ba talaga sa iyo, kung aamin ba itong mga to bago ka tanungin nila. Diba? Yan ang nangyari dyan mga babayan. Hanggang sa nagkaroon niya ito ng butuhan sa Congress at ang bumuto nga dito mga babayan, higit 200 na congressman. Proseso na agad yan mga babayan Nung iboto, boto na, nanalo na ang impeachment sa Congress labang kay Vice President Sara. Ay agad-agad naman ito, mga alas 5 pa lang ng hapon, ay ipinasa na po ito ng Congress papunta sa Senate. Diyan pa lang, lutong-luto na mga kababayan, no?
Ibig sabihin, hindi hilaw. Dumaan sa tamang proseso yan, mga kababayan. Yan ang hindi alam ni Rodante Marcoleta kasi hindi pa naman siya senador that time na ipinasa ang impeachment sa Senado. Pero anong ginawa ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva? Wala na raw time. Imbes na pag-usapan po nila itong impeachment, ay wala na raw silang time. Tinulugan po nila ito hanggang sa binatikos sila na binatikos. Para mawala ang batikos, nangako sila sa junto. Sa junto mga kababayan ha. Pagdating ng junto, inurong nila June 11. Wala na naman. Pagdating ng June 11, wala na naman. Sinabi nila, sige, sa ano na lang, sa sunan na lang ng presidente. Dumating yung 28. Wala na naman. Kaya halatang halata po na talagang tinulugan po ito ng Senado. Kaya anong sinasabi ni Rodante Marcoleta na hilaw? Kaya ito si Lacson mga kababayan, napareact tuloy dito sa sinabi ni Rodante Marcoleta. Kasi mga kababayan, ang sinasabi kasi ni Rodante Marcoleta ay ibasura daw itong impeachment kasi hilaw nga raw mga kababayan. Ngayon tuloy, napareact itong si Lacson. Pakinggan natin ang sinasabi ni Lacson dito laban kay Rodante Marcoleta. Seems to be yielding to Senator. Yes, Mr. President, may we recognize Senator Lacson, Mr. President? Thank you, Mr. With the President. permission of Senator Aquino, Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. Gusto ko lamang pong itama ang misimpression that may have been created by the interpretation of the Honorable Marcoleta do sa Section 135. Sabi niya, yung suppletory application of the rules of court. Basahin ko po yung Section 135, Mr. President. If there is no rule applicable to a specific case, the presidents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. And as supplement to this, the rules contained in Jefferson's Manual, Riddick's Precedents, and Practices and Hinds Precedents. Wala naman po ako nakita doon sa enumeration na rules of court. Di ba po sabi ng mga abogado, di ba yung expressio unius est exclusio alterius. What is expressly included excludes all others. So wala naman pong rules of court. Kaya gusto ko pong itama yung medyo hilaw pong interpretation ng ating Honorable Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. President. Noted. Gustong itama ang hilaw na interpretation ni Honorable Rodante Marcoleta dito sa paniniwala niya sa impeachment ni Vice President Sara. Alright. Itinama, ito mga babayan ang nakakatawa dito. Itinama ng isang hindi abogado ang salita ng isang abogado na nagmamarunong. Yan ang napapala ninyo. Dahil abogado kayo, akala ninyo lahat ng paniniwala ninyo ay tama. Kasi kung tama ka, Rodante Marcoleta, sir, bakit ka ikinorek ng hindi abogado? Simple lang mga kababayan. Hindi ka tama. Ganun lang yun mga babayan, simple ang paniniwala ko dyan. Kung hindi ka tama, mali ka. Pustahan tayo dahil abogado ka, hindi ka amin na mali ka. At pitpitin pa yung mga daliri mo dyan. At pitpitin pa yung mga daliri mo dyan na hindi ka amin dyan na ikay mali. Kasi nga bakit? Dahil abogado ka. Alright mga kababayan? Ito pala mga kababayan ng ating ikalawang channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Subscribe na po tayo dyan at malay mo magustuhan nyo. Walang pilitan to. Wala rin bayad dito Libre lang po. Mag-subscribe
Ibalita by 2.0. Siyempre, like nyo na rin at saka i-share. Alright, salamat po. God bless. Mabuhay ang bagong Pilipinas.